as I review your application, I've seen that you are currently a student. Please be informed that we would like to What is up everybody? Welcome sa ating very first episode sa ating bagong online kwentuhan. Ako nga pala ang inyong tropa. My name is Ryle and ito nga pala ang ating mga kasama na si Hi guys, my name is Paula Lea and here, welcome to the Pro Podcast. Woo! Ayan, so ako si Shan, si Tropang Shan. So dito sa ating podcast, sa ating very first, ang ating pinaka-pilot episode ng ating pod. Actually, hindi ito yung pinakauna natin eh. Dapat totoo lang. meron talaga kaming pinakauna Yes. bago dito. Medyo meron kami nagkaroon ng issue doon sa Location problem. Location problem siguro. Location problem guys, sa totoo lang, ang hirap pagpaano dito, shoot Ayun, dito. actually medyo, lalo sa mga camera na ito, no? Medyo hindi natin sure kung bakit ganun ang nangyayari. Wala naman, since it's a public place actually, di ba? Sa Intramuros, merong ganong problema din na yung pinagbabawalan daw yung mga camera. Ayun, hindi ko lang kung bakit actually, ano. No, Pero, Yan. So in short, pinagbawalan kami na Tama. shoot dun sa unang location namin. Yes. So dito sa ating Tropa Podcast, no? Lahat tayo dito ay tropa-tropa. Tama. Tropa lang. Tropa tayo dito. lang. Tropa lang. Walang label. Uy, Ay. hindi, may label. Iba. Wala May lang, label. hindi lang masyadong Anong friends mataas. lang? Hindi lang masyadong mataas, di ba? Bakit friends. nga pa nagsimula, no, yung Tropad ka? So, actually, kami dalawa ni Paul, ay hinila lang actually ni Rashin. So, si Rashin talaga may pinakasimulo na itong Ako ang may kasalanan, guys. Ako ang may kasalanan kung ba't So, meron tayong sige. podcast ngayon. I'm really sorry, guys, kung nanonood kayo ngayon sa amin. Ayan. Ah! Ayan. So, nag-sorry siya. Hindi ko alam kung bakit. Mali. Bakit nga ba tayo nagsimula ng isang Tropodcast? As a tropa, Oh. syempre may mga kwentuhan tayo. Tuwing nagkikita-kita tayo, meron tayong mga kwentuhan, mga bonding sa isa't isa na minsan inaabot tayo ng mga ilang oras, di natin namamalayan yung oras, tumatakbo na ng sobra. Pero syempre, since nakakasawa naman na puro tayo nila nag-uusap dito. Nakakasawa rin. Nakakasawa din Oo, naman. nakakasawa. What if palaki natin yung community natin and gumawa tayo ng online community. Yan. Para makasama rin natin yung ibang mga tao, makahalubilo tayo ng ibang community kung saan mas mapapalawak natin yung mga knowledge natin sa certain issue kaya sa mga certain topics. Kami mga nahila. Bakit kayo pumayag? Bakit kayo pumayag nga pala? Ba't ka pumayag, Paul? Ako na sa uli. Well, pumayag naman ako dito hinila ko ni Rashin dahil bakasyon naman eh. Wala naman akong ginagawa so far sa buhay ko ngayon. And actually nga, next week na nga yung classes namin. Kami ni Rashin, di ba? Tama. Oo. Kaya, ayun, habang wala pang ginagawa, sumama na lang sa kung saan mang trip nilang dalawa. And okay lang naman sa akin. So, actually, ako naman, same din kami ni Paul. Graduating, no, sa aking college, no. So, ngayon, unemployed. Nagjo-jump hunting ako ngayon kasi, syempre, wala nga magawa. Sobrang boring sa bahay. Pero daw may ginagawa ko, pero ang boring kasi nandun ka lang sa loob ng bahay. Ang ginawa ko talaga ngayon is job hunting. Job hunting kasi mahirap dahil no budget. Siyempre, habang wala kang ginagawa, kailangan meron kang ginagawang, may reward. Naririnig ko. Ano yun? Job hunting. So, meron na tayong first Oh, yun! May pag-uusapan na tayo ngayon So, ulit. may pag-uusapan lang tayo. Okay. Ito ang Ganun usapang pala, job no? hunting. Job hunting. Yun Pero ang una. actually, ganun lang din, no? Sa job hunting journey ko, no? Actually, nung una, hindi na ito yung pinakauna ko. So, matagal na, may job hunting experience na ako. Ang hirap, no? Ang hirap ng job hunting dito sa Pinas kasi ang dami nilang qualifications. Oo, like, di ba sabi nga raw, may mga experience, kailangan daw ng experience. Pero, paano ka muna magkaka-experience? Wala ka pa, galing ka lang sa school. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba? Weird, Parang ng ang Pilipinas hirap dito. na magkaroon ng experience kasi nasa school ka Parang pa. ramdam ko lagi galit Diba? people eh. Makita na sa job hunting ng Pilipinas, kailangan talaga fully qualified kayo. Nga eh. Kahit, ewan ko ba, Kasi halimbawa, nagtitinda sa potato. Ay, mali. Pati mga potato shop, mga yung potato, sa mga ganun. establishment, no? Sa mga Oo. establishment na nagbebenta ng mga products food na, products, diba? no? Mga potato chips. Oh, potato chips. Ano ba yung mga nakita niyong Meron qualifications? silang diba? college degree with them.
Kailangan meron kang college degree. Magbabayad ka ng Degree. Okay, patatas. tapos ilang experience ba yun? Tama ba? 3 taon na experience? Ikaw ba, Paul? May nakita bang ganun na poster? Ako, dami ko nakikita ganun na poster. Lalo na sa online. Oo, ang dami ko nakikitang ganong poster na kailangan ng job experience and college graduate. Where in fact, di ba, kaya nga, di ba recently, we're shifted into the K-12 curriculum. Oh, Kailangan natin ng, like, ang sabi nga rin ng DepEd, ang aim ng K-12 is para ma-shift, is para maano yung mga grade 12 graduates, para makapasok sila agad sa trabaho. Pero, hindi sila tumatanggap ng senior. Kumbaga parang ang nangyayari, hindi sila nagkakaroon ng understanding. So, hindi sila nagkakaroon ng meeting, 'di ba? Hindi nag-uusap, 'di ba? Hindi nag-uusap na dapat itong after nitong pagka-grade 12, ito nabibigay na namin sila sa inyo kasi handa na sila, 'di ba? Pero nakita natin na parang ang taas talaga ng standard, ang taas talaga ng standard Pare, kahit may ano ka na, graduate ka na ng K-12, yung iba, naghahanap pa rin ng qualification na kailangan graduate ka pa din. Totoo, Diba? yun. Kumbaga, Naghanap pa rin sila ng degree. Tapos yung sahod mo naman, hindi naman pang ganun di ba? Diba? Hindi ka pa makaka-ROI sa ano mo eh. Sa Diba? Oo, winaldas yung mo sa sa winaldas. buong edukasyon mo ng ilang taon ka nag-aral. Ang hirap, man. Ang hirap. Minimum wage. Pero karamihan kasi sa mga ganun, mga ano eh, like mga BPO eh, no? Oo, mga nangihingi BPO. ng may tawag dito, experience. Lalo na kapag calls. Oo, kasi Kailangan parang may 6 feeling ko years rin experience kasi ka. is medyo grabe rin talaga yun. No? Though, ang hirap na magkaroon ka ng experience sa ganun kasi lahat sila kumukuha. May experience. I mean, fertiyan lang talaga. May makita ka talaga na ano, na tumatanggap ng ano, ng walang experience. Nang walang Oo, experience, no? Dito ka magpa-experience, di ba? Actually, ganun. So, Tara dito, tara dito, dali. Dapat ka sa akin, dali. how you to your can I help problem. you today? Tapos inaloka mo ng ano yun, no? Open-minded ka ba? Ayun lang. Pinapasok So, ka. medyo kakaiba na Open-minded yun. ka ba? So, alis na tayo doon kasi open-minded. Okay kaya naman. Mahirap yun. Actually, may experience na rin ako ng ganun. Actually, meron akong kakwento doon. So, napunta ako dun sa isang building na mag-offer daw ng work. Yung ganyan. So, mataas na daw agad yung sahod. First month. Iba. Ayan. So, una, medyo sketchy na eh. Kasi, parang sabi, ang taas na daw, mataas na, tapos mag-meet. Tapos pagtingin ko dun, parang nakita ko merong leader na nandoon, nagtotalk na, ganyan. Tapos, sinasabi niya, experience niya na eto, dati, ganito lang yung sahod ko, yan, mahirap talaga, ang hirap. Pero nung, nandito na ako sa company na to, ang taas na agad ng sahod ko. Diba? Diba? Tapos, ayan na. Tapos, parang nagsasabi na, yan, medyo, inaano niya, parang kumbaga parang nine-negotiate niya. Kumbaga, ang tao dito, parang ine-entertain niya yung mga nandoon. Kasi hindi lang naman ako nandoon. So, mga 15 ata kami nandoon. So, parang ini-engage niya kami na parang sumali. Diba? Tapos, yung sinasabi niya, parang, ayan, so, kung sasali kayo dito, magkakaroon kami ng event mamaya. So, magbibigay lang kayo ng 1K. Para makasali kayo dun sa event. Membership fee. Ang gusto ko, trabaho. Hindi ko kailangan ng membership or any events ko naman meron dun. Parang gusto ko na umalis dun sa ano. Pero parang ayaw nila akong paalisin. Ano? Ayaw nila akong paalisin. Parang, sige, ito, papautangin muna kita. Okay. Papautangin muna ako. Tapos, after nun, parang, sabi ko, ayoko po talaga, ayoko na may utang-utang. Kasi, syempre, utang na diba? Oo. Baka may tubo pa yan eh. May tubo pa eh. Kasi, kaya alaka ba na ako? Tapos para sabi, hindi po talaga, ayoko na po. May kailangan po talaga akong gawin ngayon, kaya alis na po ako. So, balis na ako. So, 3 kami nandun. So, ayun, nasabi, scam yan. Parang BPO ba yan? Oo, parang ganun eh. Basta nasa Makati. Hindi ko na alam kung nasa ang part ulit. Pero, yeah. Ang hirap, di ba? Leader yun, leader nagsalita, no? Parang duda ako sa leader na yun eh. Parang hindi yan leader eh. Ano ba yan? Parang mentor ata yan eh. Parang mentor yung nagsasalita eh. Mentor. So, Bigyan mo ko coach. 500. Within a month, gagawin natin yung 500. Wait lang. 500,000. Ganito yan. Yung 500 mo, 500 ko. Tapos bukas, 500 mo, pamasahe ko na paalis. Yun. Alis Paalis. Ikaw, Paul, meron ka bang na-experience na gano'n? Nakapag-jobhan ka na ba? Nakapag-jobhan. Or kaya naman intern. Kasi syempre part din yun. Internship.
Currently, wala pa akong inaano na job experience kasi mahirap naghanap-hanap ako ng mga internship na voluntary. Kaso, wala, mahirap talaga siya. And most of the time, ang hinahanap ng mga companies is like required internships, like sa curriculums. Kaso, yung program ko kasi ngayon sa anong school na to is that wala kaming internship na sa curriculum. Kaya ayun, Oh, hirap din nun. so recently, wala talagang nahahanap. Like, nag-lurk-lurk lang ako sa LinkedIn. Kaso, Mm. wala. Wala akong tumatanggap sa akin yan. Ang hirap din nun kasi yun nga, syempre dapat sa isang curriculum meron din tayong isang part na merong internship. Kasi Oo. syempre nahanda na Kailangan ng tayo experience eh. Nahanda na Oo. tayo di ba? Kahit na dapat meron talagang isang dyan, like course na nadadaan ka sa internship, di ba? Pero nung grade 12 nakapag-intern ka ba? O hindi na inabot? Hindi na inabot, alam ko eh. Yes, nakaabot ako sa internship Oo, namin ng nakaabot grade pala. 12. Like, nagtrabaho din ako sa Makati. Okay. Nasa parang siya ng HR ng Jollibee, like something ng mga fast food companies. And I fell under the accounting intern. So ayun, Monday to Friday for 6 weeks ata or 8 weeks. And ayun, ang masasabi ko na experience is good. And ang problema lang talaga doon during my internship is the traffic. Ay, Diyos Malala. ko, that traffic. Especially na sa Makati Lagi ka. na And- lang. Alam mo and na your home dito. is in Manila. Naku, magkakita ka nandun ng mga jeep na nakasabit na, tapos isang oras ka maghihintay, pa uwi lang. Actually, mahirap talaga dito. So, to all our viewers, no? Sa aming mga tropa na nandito. Oo, mga tropa. Ayan, sa ibang bansa. Lalo yung mga bumabiyahe Sa ibang ngayon. bansa, nakaano na tayo sa ibang bansa. Pero, di ba? So, may kita natin na sobrang traffic sa Pilipinas. Or Sobra. especially sa mga cities, di ba? Kayo na, papunta kami dito. Oo, papunta dito. Ilang beses kami na traffic. Pero okay lang. Okay lang. I mean, sanayan na lang. Oo, Sanayan diba? na lang Sanayan. talaga. Pero mahirap kasi pag Oo. sinasalay yung hirap. Kasama yan sa mo eh. Sa internship mo. Tsaka Oo. sa job hunting mo. Yun na pala yun. Yan, traffic. Yun na pala yung experience. Oh, yung experience mo. Pero kamusta naman ang job hunt mo so far? Ayun, okay Okay lang. naman. Medyo kinaya naman. Actually, kahapon lang din, no. Okay naman siya and to be honest, mahirap yung proseso kasi ang dami talaga. Ang dami yung process. So, depende kasi yan kung ano yung pinapasukan mo. So, sa akin kasi is BPO. So, doon sa BPO na yun, ang daming process kasi parang ang nangyayari. Syempre, iano ka niya na dapat you have a good skill in the English language. Diba? English language kasi ang mga kakausapin mo mga foreigner, 'di ba? Mga foreigner. So, yun yung kailangan nilang gawin. So, after nun, may final interview. Doon na yung mock call, 'di ba? Sa mga Ay, BPO mga na mock call. Oo, sa training yan eh. Mock call talaga. Bago pala. Bago pala, no? I mean, bago Bago. ka matanggap. bago ka Mga mock matanggap, call. kailangan may mock call muna. So, Tuloy. syempre kailangan mo na ma-experience, 'di ba? Yung experience sila as a customer service Alam ko tatawag representative. sa'yo yung no? Yung HR nila eh. Yeah, yung HR mismo, no? Yeah, yung mismo nag-interview sa'yo, ring ring, sabi niya, ring ring. Tanda ko pa sa akin si Cookie pa eh. Si Cookie. Si Cookie. Cookie talaga pangalan niya. Damn, Oo, Cookie. Okay. Cookie yung pangalan niya sa pa yun. Di ba? Parang, Bagoa pa. ang hirap niya actually kasi nakaka-pressure. Meaning ko sa inyo na medyo hindi ako masyado magaling mag-English. Magaling ako mag-Tagalog. Tagalog talaga dahil yun yung requirements namin sa college. Requirements namin is mag-Tagalog or mag-Pilipino, ganyan. Pero yun nga, ano yung sinasabi ko? Yung sa account, yun nga sa account. So, mahirap daw kasi yung account na yun. And hindi lang dahil sa English language ko, but ako in-endorse sa ibang account. Dahil nga sa commitment ko na mag-graduate ako. Oo. Diba? Diba? Sabi mo ba mag-aaral ka? Hindi, ang sabi ko kasi ka-graduate ako this Graduating ka October. na. Yun lang. Tapos pinalipat na ako sa isang account. Dahil lang doon. Ayan, pero kalma lang. Pero mahirap talaga siya. Kaya kailangan nyo maging porsigido. No? We need to be persistent. Oo. Di nyo man lang natatanong. Ay, Ayun, ikaw, okay lang. Shin. Ako nga pala, Shin. I'm so sorry. Okay lang. I'm so Sa akin naman, like, bago nag-resign na kasi ako eh. Mm. Resign na ako eh. Mm. Sabi, nag-apply ako dati.
Tagap ako eh. Nag-resign ako. Congrats, Alam mo nag-resign na. ka. Okay lang. Bale, ganito yan dati. Naganap ako ng trabaho. Nakapunta ako ng MOA. Nag-apply ako dun sa Mm. sa isang company. Mm. Pas ako dyan. Nakatanggap ako. Nag-mock call din ako. Yan. Nag-ano rin ako. Ano yun? Wait, Mga yung, test din kailan yun. ka nagsimula nung ano? Kasi as far as Atay I know, sa akin eh. as far as I know, di ba, pandemic pa ba yun? Or Pandemic pa yun eh. Like, post na ata. post na? So, ano yun? Hindi, Face-to-face na? 2022. 2022. Like, patapos na ng 2022. Pero ano yun? Nag-face-to-face ka na? Or virtual lang yung ano Ay, niya? hindi. Face-to-face na. Ah, face-to-face. Oo, face-to-face. Okay. Matapang ako eh. Okay, okay. Ayan. Tapos yun, nag-apply ako. Tapos, nung dun sa company niya, tanggap naman ako. Kaso hindi na sahod eh. Hindi ko kaya. Night shift, tapos ganun yung sahod ko. So, bale, sige. Pass. Pass tayo. Pass tayo. Pass tayo ba? Oh, pero may training na ako nun. Pass. Iba ulit. Yan. Tapos, nag-apply ako dun sa in-offer na klase ko. Kaso nasabi ko, estudyante ako. Paktay Yun ka. lang. Yeah, sabi sa akin sabi sa akin nung HR. Good day, Ryle. As I review your application, I've seen that you are currently a student. Please be informed that as we would like to endorse you to our company, we would like you to focus on your studies. Wow, focus! So yun yung like yun yung formal way ng sa akin. Pag-reject. Reject sa akin. Dapat above 15 yung sahod ko. Dapat above 15. Above 15. Tapos dapat di ako estudyante. Sabi ko hindi ako dapat estudyante. At least Okay. we're still meron ako learning, review, diba? meron ako Diba? review. Mm. Apply ako. Mm. Nakakuha ko back office. Back office. Back office. Nirefer ako ni kuya. Tapos nag-apply na ako. In-interview ako. Tinanong ako, sabi sa akin, may plano ka pa ba mag-aral? Meron naman po, nag-iipon lang po ako so far para po kapag nakaipon na ako, tsaka ko itutuloy yung studies ko. Yes. Pero ang totoo, enrolled na ako. Kaka-enroll ko lang ng time na yun. So, tapos, after yun, tinanong niya ulit ako, okay, so hanggang kailan mo balak magstay dito? Sabi ko, hanggang kailan nyo ba ako kailangan? Sabi ko hanggang kailan nyo ba ako kailangan? Tapos after 2 years yun, nag-resign ako. Nag-resign ako. Pero yung job hunting, yun yung talagang nakakapagod sa lahat. Yan So talaga. far. Kasi wala ka ng pera. Like parang sinisimot mo yung sarili mo, tapos hindi ka pa sure kung matatanggap ka. Tama, Parang diba? yun, nagsusugal ka. Totoo yun. Actually, you take a Oo. risk talaga sa pagbibigay ng pamasahe. Yan ang unang sugal mo. Yung pamasahe, yung oras, yung pagpunta mo doon. Di ba, nakaka-exhausting? Tama? Oo. It's Hindi exhausting. mo alam kung may Ako. ROI ka pa dyan eh. Di ba? Kaya nga eh, Diba? di ba? So, ikaw, Shin, since ikaw ay nagkaroon ka talaga ng experience doon, nagkaroon ba siya ng ROI for you? Oo, malaki-laki din. Okay din. Nakapagpundar ako ng mga gamit eh. Yun. Ayan. Yun ang- Uy, ano to? Uy! May mic ko. Uy, ito, ano yan? May mic ko. It is sponsored. Ay, Ano dito, charot. ano dito? Joke lang. Hindi Ay, pa ay, tayo ay, 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 sponsored. Diba? Nagkaroon kayo ng fruitful Yes. na dahil dun sa pag-work. Kamusta ka naman? Like, so far ngayon sa'yo? Actually, mga pinagkakaabalahan mo? Ganyan. Medyo tao dito, una nakakapagod nga rin talaga lalo sa job hunt, no? Kumbaga parang gusto mo na lang mag-tumbling, 'di ba? Tama, Kasi ang tumbling, hirap, tumbling. 'di ba? Ang hirap ng buhay kasi wala kang pera. Yun, pero yan, pagod ka pa, yan. So yun, speaking of tumbling no, 'di ba nakita nyo ba kahapon, 'di ba? Nakauwi na sa Pilipinas, 'di ba? Pauwi na siya. Nakauwi na, hindi lang siya, no? Carlos Hindi lang po ang ating Carlos Yulo, no? So, lahat ng ating Philippine Olympians, 'di ba? Philippine Olympians ay nakarating na sa Pilipinas. Actually, nung hindi kahapon, pero nagkaroon lang ng parade kahapon, pero nung isang araw. Kailan, anong araw ba ngayon? Is Thursday. Thursday. So, like Tuesday ng gabi ay nakarating na sila sa Pilipinas. Yes. 'Di ba? So, August 14. So makikita nyo, no, actually sobrang trending talaga ngayon ng Olympics ngayon. Kasi syempre, every 4 years nangyayari ang Olympics, May mas diba? trending ba dyan? May mas trending ba Ano dyan? mas trending? May mas trending ba dyan sa Olympics? Yan. Yung Yung alin? Yung double gold. Yung gold Yung the medalist double gold. natin. Actually, Golden yes. boy, Actually, oo. sobrang trending Pero nun may mas dahil, trending pa sa kanya. ano yun? Yung golden rin. Golden? Golden mother. Pero actually, una muna, sige, for context, diba? So, syempre, si Carlos Yulo, siya yung pinakaunang
Olympian na Pinoy na nakatanggap ng 2 medal sa isang Olympics, 'di ba? So makikita natin na sobrang ganda ng kanyang naibalik. Hindi naman naibalik, 'di ba? Para kumbaga parang pagka-uwi niya, meron siyang dala-dalang medalya para sa Pilipinas. At hindi lang naman si Carlos Yulo, though lahat ng mga Olympians ay na binigyan ng recognition ng bansang Pilipinas. 'Di ba? Sobrang ganda noon, and lalo na nandun ka sa ibang bansa, 'di ba? Sobrang lahat ng effort mo, lahat ng pinaghirapan mo napunta ka sa isang bansa na yun, Olympics, kasi nirepresent mo pa yung Pilipinas. 'Di ba? Sobrang ganda sa feeling ng gano'n, no? Ayun. So, actually, ano yung tinutukoy mo yun kay Carlos Yulo? Parang maraming hinaing yung natin, mga tropa natin Okay. sa online. Sa Ano lang online. hinaing? Diba? Yung kung sino nga ba dapat mag-sorry, kung sino nga dapat yung hindi mag-sorry. So, ano ba yung kailangan i-sorry? Oo. Ano may kailangan diba, i-sorry? like, culture natin, sa Filipino culture natin, yung ibang anak, tawag dito, nagbibigay sila sa mga parents nila, di ba? I mean, okay lang naman magbigay sa parents kasi, di ba, ano mo yun tawag dito, pag-help mo sa kanila yun pag yun yung way ng pagtulong mo sa kanila, o kaya, pwede mong sabihin na yun yung way of, gratitude mo, na, yan, di ba, tinulungan ka nila, ganyan, na lumaki sa mundo, yan. Pero kasi yung iba, hindi sila pabor, di ba? Like, hindi naman siya required. Hindi naman talaga required kasi ang required dun is yung kailangan mo tulungan yung anak mo. Pero kasi anong nangyayari, yung ibang parents, gusto nila tumulong pabalik yung mga anak. Okay. So, una sa lahat, yung mga tropa natin sa online, yung mga nagsasabi regarding dyan, 'di ba? So, una sa lahat, 'di ba? Bakit ba natin kailangang pakialaman yung buhay nila, 'di ba? Ba't pa kailangan nating i-dikta yung kailangan gawin ng isang Olympian? At saka, bakit natin kailangang pag-usapan yung private matters ng isang pamilya? Though, kasi, syempre, Pilipino, 'di ba? Philippine culture is sometimes, some culture, no, medyo nagiging toxic dahil sa mga ganong mga, kailangan ganito. Hindi naman, wala naman kayo sa part ng pamilya. 'Di ba? Ang hirap ng ganong bagay na ayun. And like parang nakaroot na to siya sa pop culture recently na ang mga tao talaga ay kailangan makisawsaw sa buhay ng iba. Whereas kailangan hindi talaga dapat ganun supposedly kasi buhay nila yan. Tama. Ba't ka nakikialam doon? Like, tsaka nakalungkot lang kasi the fact na nasasapawan yung issue na yun. Totoo. Kaysa dun sa tagumpay ni Tama. Carlos Yulo, which saddens sa totoo lang. You know what? Let's hope for the best for his family na magkaayos sila in their private matters. And focus naman tayo dito sa mga toxic Filipino culture, no? Pag-usapan natin yung culture na problema nila instead yung family nila, di ba? Yun yung pag-usapan natin. Maganda na yun yung i-focus natin kaysa like nagbe-mention tayo ng names regarding, eto, ganito siya, ganyan. Pwede naman tayo mag-mention na, pero ang kailangan lang natin gawin is parang anonymous, like si Jane Doe, si Juan de la Cruz, ganyan. Si John Doe. Si John Doe, di ba? At least wala tayong mini-mention na syempre, private matters. Oo, at in the end, family matters, private matters are private matters. Yes. They're not public. Yes. So bakit nga ba Paul? Bakit nga ba may ganitong culture pa rin sa modern modern society natin? Sa tingin mo? Like why? Nag-exist pa rin sila? On my experience lang di man ako ganun ka-detailed sa Philippine society natin. Pero it all roots talaga dun sa pagmamanahan. Ewan ko ba? Parang sanay tayong mga Pilipino na like kung ano yung mga traits natin sa totoong buhay. Parang minamana pa rin natin sa mga anak natin, sa mga sibling, ganun. Parang ang hirap i-explain siya kasi sorry kasi I'm a math student and hindi ko masyadong tatakal masyado. Yan, isang kasama natin, oo. At least, 'di ba? At least kung ano yung nararamdaman mo as 'di ba, lalo na sa family experience natin. Pero sige, natin kasi mahirap din kasi na makita natin na yun nga yung tulad ng sinabi mo, mana, 'di ba? So, yung agawan ng lupa ganyan. Ayan, most especially yan. Akin yan! Akin yan! Hindi aking to, ako lang to. Sa'yo, 'di ba? Ang hirap isipin na magkaroon ng ganong scenario na mag-aagawan ng lupa kasi
syempre sabihin natin yung mga older generations, 'di ba? Kasi 'di ba, older generations may mga part na um, madali sa kanila makakuha ng lupa, 'di ba? Compare dito ngayon sa atin, 'di ba? So ngayon kasi syempre may lupa si older generation. So itong mga nasa younger generation nagkakaroon ng feud. Family feud. Feud. Family feud. Oh. Ayun. So, ayun Family nga. feud. Actually, yun nga. Magandang point yung sinabi ni Paul na regarding sa mana-mana. Ang hirap din kasi yun yung toxic talaga sa ano natin sa Philippine culture. Yeah, whether good, whether it's bad, mamana mo pa rin yan. Ganon. Yun yung toxic sa culture natin. Which is dapat hindi. Dapat yung mga good traits lang talaga ang minamana natin. Hindi yung mamamana mo yung utang lalo, mga ganyan. Diyos ko. Hindi ko na alam. Yung utang ng dati ay magiging utang mo. Ah. Parang may narinig ako Ay, parang ganyan. parang pamilyar. Parang mas malaki ang Parang dapat. pamilyar. Diba? Parang pamilyar. Parang pamilyar. Parang pamilyar talaga. Kilala ko ata yan eh. Andito ata yan eh. Nandito sa Pilipinas. Uy, joke lang. Ay, joke lang. Huwag tayo masyado Ay, maging ay, political yun. Eh. Pero tatama rin yung sinabi ni Paul na iwan natin yung kumbaga sinasabi nating generational trauma. Oo. Diba? Alam mo, mas maganda like stop na yung cycle ng ganun, no? Tama, Like, tama. new generation, kailangan na nating maging tayo yung Yes, mag-step kumbaga, up. break the generational chain. Break, Chain. Tama. Baguhin na natin yung Diba? bulok na sistema nila. Kung di natin gustuhan, pagandahin na natin sa Tama. sa ibang na lang. Tama. Mahirap kasi na i-stay natin yung ganon. Tapos, kumbaga, mangyayari sa inyo, kung halimbawa yung nanay mo nakikisaw-saw ka. Makikisaw-saw ka rin. Parang, kumbaga, hindi mo na kailangang kunin yung ganong traits sa isang mong magulang, ganyan, 'di ba? Makikisaw-saw. So, speaking of pakisaw-saw, actually meron din ako narinig. Yan, so parang part rin naman nakikisaw-saw. Pero hindi siya nakikisaw-saw na for nonsense, 'di ba? Parang dahil mo na naririnig. Oo nga kaya nga Pero eto kasi educational kasi yung pakikisaw-saw mo. Kumbaga may iba rin kasing gano'n, 'di ba? Mahirap din kasi na makikisaw-saw ka na parang for the sake na makisaw-saw lang. Kailangan meron ka ring criticism regarding that, and kung ano talaga pang educational talaga, hindi yung tulad nung nangyayari nga regarding sa Olympics. Pero yun nga, actually, may narinig akong isang post, hindi mo narinig, nakita pala, 'di ba? Regarding dun sa isang lecture nga ng isa sa mga historian ng ating bansa na si Dr. Ampet Ocampo na regarding sa isang controversial na topic, no? Yung tungkol kay Antonio Luna. So actually guys, nakita nyo ba yung ang daming post. dami. Breaking news. Ay, Like, ang dami breaking news. Ang dami nag-share nun. Kasi especially ng mga boomers, ay, yung mga matatanda na. Kasi like, ilang taon na ilang taon nang parang chismis yan within the society na may ganito ganyan. Tapos parang recently lang na boom. Recently parang na-proven daw, sabi nung post. Whereas, ayun nga, i-share pa nung natin, kasama natin dito. Ayan, pero actually yun nga, tama rin sinabi ni Paul na merong post nga ng isang mama na regarding sa issue nga ni Antonio Luna, sino nga ba ang patay kay Antonio Luna. So regarding to that post, it is based daw kay Dr. Ocampo na ang pumatay daw kay Antonio Luna is si Trinidad Fami Aguinaldo. So, which is yung nanay ni Emilio Aguinaldo. So, kasi isang part din kasi doon sa lecture ni Dr. Ocampo na binase niya ay nag-share siya ng isang part sa alam nating General Luna na movie, 'di ba? So, napanood niyo na ba yung movie? Ganda, masasabi niyo dun sa solid movie? par. Mesmerizing. Mesmerizing. 11 out of 10. Rated. Ayan, so back to the topic. So, doon sa part na yan, meron kasi isang part na merong babae na nasa taas. So, nakita niyo sa mga hindi pa nakita, I'm so sorry for the spoilers, pero merong nagsabi na nagalaw pa ba yan? Nagalaw pa ba? Naalala niyo yung part na yon? Ayan, so, yun yung sinabi ni Dr. Ocampo regarding that. But, ang sinabi kasi ni Dr. Ocampo, sa matter of probability, not a matter of fact. Yun yung pinakaano talaga na
kasi ito ha, ayan. So, as a history major, Yan, di ba? Um, maling-mali talaga yung ginawang post, di ba? Maling-mali talaga yung ginawang post kasi nagkaroon siya ng conclusion. Kasi hindi naman nag-conclude din si Dr. Ocampo regarding that. Yun yung base sa kanyang nakita, base sa kanyang mga sources na nakalapag sa kanya or nakita niya, 'di ba? So, kayo ba kasi syempre tayo nandun tayo sa part na mga Gen Z na alam natin na yung mga ganong post medyo problematic. Since ang daming nag-share nga ng mga matatanda regarding that post, parang hindi pa sila sanay dun sa ginagawa nating Gen Z, which is yung nag-fact check muna tayo whether tinitingnan muna natin regarding yung sa mga like andun ba sa mga umattendant, like sinabi rin ba nila na ganun ang statement. Wala pa masyadong nagpo-post doon, pero yung dahil lang doon sa isang nag-post, parang na-conclude natin na ganun agad. Whereas hindi pa natin nakikita yung buong context, hindi pa nga. Wala pa nga tayong wala pa tayong like parang ano lang, snapshot. Tapos ayun context, post agad ganyan. Sinabi niya patay na agad siya nagpapatay. Like whereas yung nakita ng mga boomers yon, like where na-shock talaga sila. Ay, hindi ba siya na-shock? Like parang napulido lang yung deep opinion ng mga panahon noon. Parang ang nangyayari is halimbawa may hinge na rin sila na ganun yung scenario. Parang nangyari na-confirm. Na-confirm sa kanila yung ano. So yun yung naging mali, no? So ang maganda talaga sa atin, lalo sa atin sa mga newer generation is bigyan natin ng isang syempre education or sabihan natin yung ating mga halimbawa sa ating mga magulang, 'di ba? Though yes, medyo mahirap nga talaga yung ganung mga scenario na parang boomer tapos pag sasabihan mo tapos 'di ba? Another toxic Philippine culture. Yes. Kung sino mas Grabe naman matanda, yan. siya yung mas masusunod. Ang gagawin talaga natin as a Gen Z is syempre ma-share natin yung kailangang gawin lalo na sa isang social media post. Kasi syempre sa isang social media post, isang share mo lang pag Oo. nakita na nila, ang laki na ng effect niyan. Kalat agad yan. Oo, Breaking news eh. Breaking News yan talaga. eh. Gulat din ako eh. Oo, di ba? Tapos, eto, like, di ba, tayong Gen Z, like, ano naman tayo, galit tayo sa sa history revisionism, di ba? Tayo na yung mag-initiate na kung may makita tayong ganito na na post, hindi tayo magko-conclude agad. Kumbaga, mas magandang mag-run muna tayo ng check. Yes, di ba? mag-check muna tayo. Sa sa mga online shopping nakakapag Tama, tayo eh. diba? Pati natin Diba, magawa sa nagre-review, yan diba? eh. So, Diba, sa yun mga nga, post tama sinabi ni Rashid din na yung sa Shopee, na tumitingin-tingin tayo sa reviews para makita natin kung legit ba yung product na yun. Ganun lang din sa mga post, 'di ba? So, sa isang post, huwag ka basta-basta maniniwala, 'di ba? Tingnan mo muna kung ano yung context. Syempre, eto huwag ka rin masyadong tumingin sa comments sa Facebook. Oo. Especially Facebook. Hindi sila hindi sila tawag dito. Kailangan ang gawin mo Reliable. is talaga, reliable source. Oo. Diba? Reliable 100% ng mga posts, na 100% ng mga comments doon is, di man 100%, like 90% of the comments is non-reliable. Kaya huwag kayong masyadong maniwala dun sa mga sa mga comments lang. Just search on the reliable sources, goods. So yan, bale, kung hindi man magsimula sa former generation, tayo ang magbabago nun, di ba? Tama. I believe in us. So tayo ang generational change. Oo, tayo ang magsisimula ng bagong Bagong buhay. Bagong buhay. Bagong buhay. buhay. Ayan. Yan. Di ba? So, ayan. So, actually, anong oras na? Oo. So, ang dami na We rin need to natin break the chain. napag-usapan. No? Kaya, I'm really appreciate. I really So, I'm appreciate. really thankful sa atin, 'di ba? Na Yes. nakapag-share tayo ng mga topics na pwede nating mapag-usapan down the comments below. Yes. Diba? So, sa mga manonood ng ating podcast. So, Paul, ano ba ang pwede nating masuggest sa ating mga manonood? Sa ating mga tropa. Yan, sa mga tropa natin dyan, you may listen us on YouTube, Facebook, Spotify, soon. Tapos, for our contents with deeper contents, you may through our Facebook, through our Instagram Reels, TikTok especially, ayun, Kasi TikTok. actually yan. So, syempre, meron kaming TikTok for the short reels, no? Para mas
condense Oo. yung ating mga topics, no? So, kung meron kayong Kung mga gusto mo ng filtered gusto- topics, mga ganyan. future topics, no? Mm. Comment down below. Or kaya naman, if you want to discuss with us, meron tayong comments. Nandyan ang ating comments. Ayan. Nandyan ang ating comments. Kailangan nyo lang mag-type and i-share ang inyong mga thoughts. Yes. So, regarding that. that's all for our topics. Thank you very much sa ating mga tropa. This is our online kwentuhan, ang inyong lingkod, Tropa Podcast. Ayan, so special thanks to kay Sean Florendo. Ayan, isa sa ating mga tropa no na nag-camera sa atin. Thank you so much. Ayan, tingin tayo dito. Ayan, ang ating DOP, ang ating nag-manage dito. Ayan, maraming salamat. And also sa mga next episode no, as meron kaming mga plano regarding to a guest, no. So stay tuned, no? Stay tuned sa ating Facebook, ating TikTok, at sa lahat ng mga social media platform na kailangan nandun kayo, okay? Para makita nyo yung mga latest updates para sa aming podcast. Grabe ka na, tropa. Biruin mo nakaabot ka dito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Para sa mas mahaba-habang online kwentuhan, you can listen to us in Spotify, Facebook, TikTok, and YouTube. And muli, kami ang Tro Podcast. Hanggang sa next time, see you mga tropa!